Hello mga ka-diaries. Hello, gising pa ba kayo? Kung wala pa, ayan. So, hintayin muna natin magkaroon ng viewers. So, ayan. Ano muna tayo? Mga puyaters tayo. Kailangan muna natin nagpalipas ng mga oras para talagang antukin tayo. Wala pong nanonood. Yan. Teka, pero sure natin. Hindi ko pa nakikita yung sarili ko. Ayun. May nanonood na. Ang second account ko. Pero share ko . Share ko lang yung live streaming natin. Parang wala. Marge, pasend naman. Pa-share naman ng ang live streaming natin. Ay, may nanonood na. Sino kaya to? Baka yung second account ko lang. Pasensya na kayo kung late night na tayo mag live streaming, pero mapapanood naman to kahit replay. Ayan. Nagpapawisan daw. Nagpapawisan. Pasensya na . Matagal na tayo hindi nag-live streaming . Ayan. Nakapag-withdraw na ba kayo ng bonus nyo? Kamusta naman nag-withdraw kayo ng bonus nyo? Nagkaroon ba ng aberya? Meron ba dyan na malaking nabawas bago mag-withdraw? Meron yung ilan sa mga kasamahan ko nagkaroon ng aberya, nabawasan yung kanilang bonus. Ang laki ng nabawas ng isang kasamahan, samantalang yung isa 5K. So bakit kaya? Anong nangyayari sa mga bangko? Yung Land Bank nagkakaroon ng aberya. Paano kaya sa ibang mga bangko? Nako po, anong ibig sabihin nun? Sa mga gising, sa mga mananampalataya, alam na natin ang ibig sabihin nun, bakit nagkakaroon ng aberya yung mga bangko. So, kaya yun yung pag-usapan natin. So, familiar ba kayo sa cashless business? Sino ba yung nakagamit na ng cashless business at transaction? So, nagagamit niyo ba yung mga GCash nyo, Paymaya, or any other applications, gaya ng PayPal? Ayan. So, gamit nyo na dahil nga sa napakabilis ng advancement ng technology. Convenient pa. Oo, convenient. Lalo-lalo na kung emergency purposes, yung mabilisang pagbayad. Pero talaga nga bang convenient? Talaga nga bang safe? Talaga nga bang secured yung pera mo pagka digital na? Kontrolado mo ba? Pagka hindi na physical lang cash, kontrolado mo pa rin ba o iba na yung nagko-control? Ayan, dyan tayo magkakatalo ngayon. So, linawin natin ang ibig sabihin ng cashless business. Ito yung mga negosyong hindi na tumatanggap ng cash. So, may mga ilan dito sa buong mundo na hindi na tumatanggap ng cash. Cashless na. Puro digital transaction. Yung mga tipong GCash, Paymaya, PayPal, hindi na tumatanggap ng physical cash. Yon. Kung ang negosyo ay tumatanggap pa rin ng cash,
at option lamang ang digital payment, okay pa rin yun, walang problema. So kung option lang yung tumatanggap ng mga cashless transactions, for example, we also accept GCash payments, PayMaya payments, PayPals, etc. Pwede pa yun. Kumbaga may options na pagpipilian bukod sa physical cash. Ayan. Parang isa pala yung nanonood eh. Ayan. Tanong, pagka totally naka-cashless na, safe pa ba? Parang maalarma ka at matataranta ka. Paano yun wala ka ng pera? Through your application na pero hindi mo siya kontrolado. Kakabaka-baka. Ang cashless system, tulad ng digital na pagbabayad at online na transaction, ay may magagandang aspeto. Pero may mga issue rin na dapat nating tandaan. Ayan na, maganda yung aspects niya. Pagdating sa accessibility sa pagbayad, na hindi ka na maabala sa iyong trabaho, hindi mo na kailangan pumunta sa Meralco para magbayad, through na lang, okay yun. Pero ano nga ba ang dangers nun? Ano ba ang mga risks na ating ma-encounter pagka totally cashless na? Ito mga sumusunod. Yan ha. Baka-share naman ha. Yan, number 1. Security concerns. Mga hacker at scammer na maaaring magnakaw ng pera o impormasyon ng mga tao online. Kailangan kang maging maingat. So, sa bawat cashless transactions natin, digital transactions, recorded yan ng server nila. Kaya, doon pa lang sa data privacy, parang wala ka ng privacy. Recorded na lahat ng transaction mo sa iba't ibang businesses na pwedeng gamitin ng mga mapagsamantalang loob. So mamaya may ikukwento ako sa inyo. So na-open up ko na ata kanina as an introduction, pero i-elaborate pa natin. Number 2, financial exclusion. May mga taong hindi magagamit ang mga cashless system dahil wala silang smartphone o internet. Ayan. Tanggapin natin yung katotohanan na may mga tao pa rin, may mga kababayan pa rin tayo o pamilya na hirap na magkaroon ng cellphone o internet, o di kaya hindi sa lahat ng oras may internet, o di kaya bihira lang magka-internet, o di kaya kung meron man silang cellphone, hindi smartphone, hindi touchscreen, multi-tap cellphone, yung mga pa rin, yung mga traditional phones pa rin ang ginagamit, gaya ng Nokia, naabutan pa natin yon, etc. So hindi po makapag-transact ang mga ito kapag naisakatuparan na ang total cashless system. So yun ngayon mapag-iiwanan, pero yun nga lang, di ba? Hindi rin sila papayag dyan, di ba? So kumbaga may discrimination nangyayari. Kaya na lang nangyari nung nakaraang restrictions, yung turukan, yung circus na nangyari simula nung 2020, talagang yung ilan sa mga kababayan natin, at parte rin tayo siguro kahit paano ay nakaranas ng discrimination. Ayan. Number 3, privacy concerns. Hindi ligtas ang mga datos, diba? Itong sinasabi ko sa inyo, diba? Napaka risky ang mga data ninyo. Recorded nila lahat ang mga transactions natin. So wala nang privacy tayong mapanghahawakan pagka ganyan. So puro na lang lahat ay kumbaga nakikita nila hantad sa kanilang paningin, wala nang privacy tayo. So kapag ginamit mo ang digital na pera, nire-record ang iyong impormasyon, may mga taong nag-aalala. So ito nga, dapat isaalang-alang natin ito, yung data privacy. So may mga taong nag-aalala tungkol sa kanilang privacy. Kaya nga noong 2012, binuo ng mga mambabatas
natin, mga congressmen, mga senador, yung Data Privacy Act para mapangalagaan yung ating data privacy. So, napakahalaga nun. So, huwag nating balawilain yun na may batas na protekta sa ating mga karapatan pagdating sa data privacy. Number 4, dependency on technology. So, hindi lahat naman ng tao, techie. Hindi naman lahat ng tao ay gamay ang technology sa panahon ngayon. So, may mga kababayan tayo na talagang hindi pinalad talaga na matutunan yung mga latest technology. Kaya may may discrimination na nangyayari dito. So, minsan, nagkakaproblema ang teknolohiya. Bakit? At hindi ka makapagbabayad ng mga kailangang bayaran. Nakababahala ito lalo na kung may emergency situation. Halimbawa na lang, nagka-brown out. O di kaya nawala ng internet. O kung ano man yung nakakashock na event na mangyayari. Gaya na lang ito na nababalitaan natin. Yung gigantic, solar storm na maaring tamaan yung ating mundo. Na kapag tumama yung solar flare mula sa sun, ay mapipilayin yung ating internet connection. So, paano kung mangyari yun tapos ginawa pa nilang total cashless yung transaction, yung businesses. So, sira lahat. Yan. Pang-5, electronic payment fees. Bayad para sa pagbabayad. O ano yung electronic fees? So, di ba pagka gagamit tayo nito, for example, GCash, Paymaya, PayPal, imposibleng wala silang charges na hihingin. May hihingin yung charges. Yan, yung mga payment fee, transaction fee. So, syempre, negosyo yan hihingin nila sa atin yan. Kapag sa 7-Eleven kasi pinapaloadan ko rin yung GCash ko. So, tinatanong ako ng ng kahera na aware ba kami sa bawas. So, aware kami, bayag naman kami. So, part ng ng negosyo na kailangan hingan kami ng charges. So, yun nga lang ang ng inconvenience pagka cashless tayo na puro yun na lang gagamitin mo. Diba? Lagi ka na lang hinihinga ng charge. So, wala ka ng kumbaga, hindi ka na nakapag-save para sa kung anumang mga pangangailangan. Yan. Shout out kay kay Ma'am Marjorie Consolacion. Yan, gising na gising pa yan. So, yan. Patuloy pa rin tayong maging gising. So, hindi tayo woke Ibang usapan yun pagka-woke. Na yun? Nasa maling landas pagka-woke. Ayan. Alam niyo na ibig sabihin. Ayan, nasabi ko na ba ito? Ayan. Tapos na tayo sa number 5. So, siguro bukas, hindi kaya sa darating mga araw, iba naman yung i-distribute naman natin. So, balik tayo sa ating lupang tinubuan para maging aware naman sila. Ayan. Number 6, lack of anonymity. Diba, ano ibig sabihin ng anonymity? So, anonymous, diba? Ibig sabihin, hindi ka identify, kumbaga, hindi specific yung identity. So, kailangan anonymous ka. So, lack of anonymity. So, hindi ka na anonymous sa kanilang paningin sa sa bawat transactions na kung saan ka makapag-transact. Ayan, sabi niya, bro, nabagamit ko pa ang GCash hanggang ngayon. Ako din naman nagagamit ko pa yung GCash ko hanggang ngayon. Pero, hindi ko pinatatagal yung yung GCash ko. Pinapaubos ko yun. Kumbaga, ginapaloadan ko lang yun pagka may bibili na ako sa Shopee, sa Lazada, mga ganyan. Mga small amount lang naman. Hindi naman malaki. Ayan. So, lack of anonymity. Ang pagbabayad gamit ang cash ay may level ng privacy. Nawawala ito kung ang transaction ay digital. Ang bawat transaction ay posibleng mag-iwan ng record. Yun itong sinasabi namin sa inyo na recorded nila yung transactions na isinasagawa mo sa kanila.
nire-record nila, yun doon nga sa GCash eh. Diba? Yung yung pagbili mo ng isang item sa Shopee, recorded yun sa GCash. Tinitingnan ko yung inbox. Recorded nila. Pati yung pag-load mo, yung pag-send mo ng cash sa mga mahal mo sa buhay, kahit sino man dyan, o magbayad ka ng through GCash, recorded nila yan. So, ang bawat transaction ay posibleng mag-iwan ng record kung digital ang transaction na maaaring maging issue sa mga taong pinapahalagahan ang kanilang financial privacy. Naka po, ayan nga, kung very aware ka sa financial privacy, naka po, hindi pwedeng puro cashless ang gawin mo. Kailangan more on private transactions, kumbaga as much as possible physical cash na lang ang gamitin mo diba? So mag-effort tayo na halimbawa kung hindi naman sobrang layo ang yung o di kaya wag naman yung dala ng katamaran gagamit ka na lang ng GCash, mag-buy ka through GCash or PayPal, Paymaya, dala ng katamaran kaya gagamitin mo yung ganun. So, kilos-kilos din tayo, konting exercise din. Kapag medyo libre yung oras natin, punta tayo dun sa ganitong bayad center, o kahit saan man na magbabayad tayo, o saan mang water district yan, magbabayad tayo. Sa Meralco, ayan. Mag-effort tayo na na mag-exercise, lakad-lakad din pagka may time. Ayan. So, 7. Centralization of power. So, aware ba kayo sa CBDC, Central Banking Digital System? Kung hindi pa nyo pa naririnig ito, so ito yung pinupush ng mga global elites worldwide. Ayan. Alam ni yan, ni Miss Marjorie. Na yun nga, they want to make it cashless. Pero nyo ba, may batas tayo na yung mga physical money na yan, yung mga fiat currency na yan, hanggat pinagtitibay ng batas yan, ng ating konstitusyon, mananatili pa rin legal tender. Kaya, practicein pa rin natin. As much as possible, lagi nga natin dapat na practicein na gumamit ng physical cash. Diba? Para mapatunayan ng mga leaders natin at ng sambayan ng Pilipino na iyon pa rin ang legal tender, na wala pa rin karapatan ng kahit sino mang mga may impluwensyang negosyante o elite sa buong mundo na baguhin yung ating konstitusyon o yung batas na nakapaloob diyan pagdating sa sa monetary system natin bilang legal tender. So we have to assert ang karapatan natin pagdating diyan. Yan. So pagka yan nga, centralization of power, sila ang namumuno. Kaya nga central banking digital currency yan Sila ang namumuno. Hindi mo na kontrolado. Sila na may control. Yan. It's all about control talaga. Ang mga malalaking bangko at kumpanya ang naghahari na maaaring aspeto ng digital na pera. At ito ay maaaring maging problema kung centralize ang control ng ating pera. O tanong, payag ba kayo na may pera ka nga sa GCash, Paymaya, PayPal, Amazon, pero hindi mo siya kontrolado? Iba. Sino-sino mang multinational companies ang kumokontrol niyan. Yung mga malalaking bangko ang gumagamit niyan. Nako, huwag tayong papayag dyan. Number 8, regulatory challenges. Minsan hindi alam ng pamahalaan kung paano gumawa ng patas na mga patakaran para protektahan ng mga consumer at mapanatili ang fair competition. Isip nga sila ng solusyon, ng paraan. Pero ang masasabi ko lang, there's no such thing as a best solution pagdating sa kanila kung ang gobyerno ang mag-i-initiate nito. 'Di ba? Lalong-lalo na kung nasa sila. Kumbaga, lihis ang kanilang pag-iisip. Talagang puro sablay
ang kanilang mabibigay na solusyon na para sa atin. At syempre, papayag ba tayo doon? Syempre, hindi. So, tayo yung kumbaga, democratic country tayo. Sino ba ang nagluklok sa kanila? Tayo. So, tayo yung dapat mas may boses kumpara sa kanila. Tayo yung, kumbaga, magpaalala, umatok sa kanila, kalampagin, na hindi tayo papayag dyan. Hindi natin gusto yan ganyan. Yan ay, kumbaga, labag sa, karapatang pantao. Hindi makatao. Unhumane. It is against humanity. Yun nga lang nakaraang turukan eh. That is against humanity. Crimes against humanity nga. O, diba? Ngayon, pinag-uusapan na yung excess deaths. Ang DOH. Parang sinisilihan ng puwet. O, diba? Nakakatuwa yun. Pero thankful pa rin tayo, diba? We have to be thankful sa Panginoon na ang Diyos kumikilos, na hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan, na gumagamit siya ng mga tao. Kahit na na alam nating unbeliever yan, gagamit at gagamit siya ng tao. Siya pa, makapangyarihan siya eh. Ayan, ansan ba tayo na ito? Wait lang. Number 8, ayun. Nasabi ko na siguro to. Okay, number 9. Social engineering attacks. Ito nga. Ito yung sinasabi nating hackers. Na may third party yan na gumagalaw. Na nagwo-work underground sa mga transactions na yan. Na ina-undergo natin sa mga na yan. Sa mga businesses, sa mga bangko. Ayan. So, maaaring gumamit ng social engineering ang mga kriminal para lokohin ang mga tao at kunin ang kanilang financial information para magsagawa ng mga fraudulent transaction. So ito ikukwento ko sa inyo ha. So isa kong kasamahan. Hindi pa niya withdraw yung pagkalaki-laki niyang na-receive. Kasama na niya doon yung bonus. Yung sweldo kasama na rin doon. Ang laki-laki na noon. Master teacher to siya. Tapos yung chinek niya yung balance sa bangko, konti na lang ang natira doon. Mga wala pang 10,000 ang nabawas doon. Kaya tarantang-taranta siya. Nagpatulong siya sa kanyang pamangkin na teacher din. Pinuntahan nila yung land bank at nireklamo yun. So syempre ang land bank, kahit sabihin mo, ikatwirin nila, hindi nila alam kung paano nangyari yung transaction nila. Kailangan nilang papanagutin paano nangyari yun. Imagine pag nakita ng land bank doon sa record doon, may transaction yung isang kasamahan ko na through PayPal. So hindi naman siya nagpe-PayPal. Wala siyang kaalam-alam sa PayPal eh. Medyo may edad na yun. Hindi niya alam yung PayPal na yun. Diba? Ayun. So inireklamo nila yun ang kanyang pamangkin. Tapos isa kong co-teacher. Kahit na medyo maliit lang nabawas sa kanya, which is 5K, nakakaano pa din yun. Laking hinayang pa rin yun na talagang, diba, sayang yun, hinayang ko dun sa 5K na nabawas na yun, na kahit sabihin mong sa ibang ATM siya nag-withdraw, hindi man land bank, ang laki naman ng binawas, kahit sabihin mo yung charges ay maliit lang, nakakaano pa rin yun. Kumbaga, kakabahan ka na lang talaga. Which is, ewan ko lang sa ibang bangko, nagkakaaberya siguro yung lahat ng bangko dahil nga, ang alam niyo ng kaaway, they want to make it cashless. So, yun, sa mga gising, ayan, alam niyo na ibig sabihin. Sa mga hindi alam na paparating itong cashless society, nasusulat to eh. Tinatrabaho na nila eh. Kaya lang, nasa tao pa rin kung yayakapin ba nila ito dahil sa kanilang kamangmangan o mag-i-increase yung patuloy na magre-research o i-increase yung kanilang knowledge na humihingi ng wisdom ng Panginoon kung bakit kailangan nating labanan yan. Ayan. And last na ba ito? Last na nga. Number 10, loss of physical currency or backup. Loss of physical currency, backup. Kung mawawala ng kuryente, ito na nga yung sinasabi natin, di ba, yung ating mga internet,
yung ating mga technology. Hindi gumagamit ng electricity yan. Tapos yung kotse, naalala ko tuloy yung kotse. Yung kotse gagawin nilang electronic, di ba? Pakay kayo doon. So, na kontrolado din. Pati yung pagdadrive mo, kung saan ka pupunta. Parang ano din, nire-record din nila yun eh. Pagka ginawa nilang electronic lahat yung mga sasakyan. Yan. Kung mawawala ng kuryente o magkaroon ng sakuna, hindi mo maaring magamit ang digital na pera. Kaya maganda na mayroon kang cash na hawak at tinatanggap ito ng lahat. Tandaan, habang ang cashless payments ay maaring maging convenient, mahalaga na maging ligtas. Ayan. So, isaalang-alang natin yun na dapat ligtas yung ating mga hinahawakang mga kaperahan. Ayan. Secure natin yan para sa ating future. Mag-ingat sa mga transaksyon online at alagaan ang inyong privacy. So, di ba ito tinuturo naman siguro ito sa school, kahit saan man na huwag pindot ng pindot kung saan man transactions, baka ano na yan, phishing na yan, o di kaya hacker na yan, ba? Baka virus na yan, ba? Mag-ingat sa mga transaction online at alagaan ang inyong privacy kapag ginagamit mo ang mga ito. Mahalaga din na alam natin ang maaring inconvenience kung maisasakatuparan ang cashless society. Ang layunin ng babasahin na ito, ayan. So dito na tayo magsisimula ang start ng ating journey. Ang layunin ng babasahin na ito ay magbibigay kaalaman sa mamamayan kung ano ang mga panganib ng total cashless system sa ating mga buhay. Okay lamang po na gumamit ng digital money sa mga transaction, pero siguraduhin po natin na mapanatili ang cash bilang legal tender. So always remember that the monetary system, yung ating mga physical cash, barya, bills, coins, tandaan natin, yan ay pinagtibay ng ating batas, ng ating saligang batas, ng ating konstitusyon as a legal tender. Yan yung pinakagat dapat gamitin natin. Kahit nasabihin mong meron ng digital cash. So, ang ano lang naman yan, yung mga cashless na yan, yung paggamit mo ng mga digital money, ay option lang yan. Pero ang pinaka ginagamit natin ay cash pa rin. So always remember na cash is king. So ayan po. Sana po ay meron tayong napulot na aral dito. Please share naman this live streaming sa ating mga kaibigan natin, sa mga ka-patriots natin, ka-truthers natin, at sa ka-freedom fighters natin. Maging man sa mga katrabaho ninyo, sa mga kapamilya ninyo, sa mga kapatid ninyo, sa mga mahal sa buhay ninyo. So, please share this good news. Nang sa ganun ay unti-unti silang malinawan at magising na hindi dapat tayo mabulid sa trap ng kaaway. Diba? Lalong-lalo na December 1. Diba? So, we have to object yung pandemic treaty na yan. Dapat ang Pilipinas ay isa din sa mag-object sa pandemic treaty na yan. Otherwise, habang buhay na tayong kokontrolin ng WHO, wala nang power ang national government natin. Wala nang power yung ating mga mambabatas, ang ating local government pagka nangyari yan. Payag ba kayo? So, tayo ay may soberanya. Tayo ay bansang malaya. Tayo ay bansang may sariling batas, may sariling pamamahala at may sariling konstitusyon na dapat na igiit, dapat na gawin at kailangan dapat na ipaglaban. So bilang isang malayang bansa, dapat nating gawin yan. So maraming salamat sa inyong pakikinig, maraming salamat sa inyong konting oras
So, ito pong muli ang inyong Lakwatsyero Alvin Flores sa inyong sa ating pagla-live streaming. So sikapin natin na gawin itong madalas nang sa ganun ay meron tayong mapag-usapan na latest. Kung yung ibang mga yung mga vloggers diyan na Patriots, Freedom Fighters, ginagawa nila to di ba? Pina-practice nila to halos araw-araw. Tayo pa kaya. So maraming salamat at kita-kits sa ating susunod na live streaming. Ingat po. Bye at God bless.